So, andito po ako ngayon upang ipahayag sa inyo na ito po yung part 4 na aking vlog sa pagbibusiness po ng poultry supply. So, bago ang lahat, short intro muna tayo. Ano nga ba yung mga importanteng malaman mo kung ikaw ay magpuput up ng small business na kagaya nito? And then, ano ba yung mga dapat mong bilhin at ano ba yung mga dapat mong tandaan kapag mag-uumpisa ka ng small business na kagaya nito? So, una guys, kalimitan, after nung mga vlog ko ng part 1, part 2, part 3, kung nakapanood ka po nun, kung nakapanood ka po nun, makaka-relate ka doon, and then dito sa part 4 na i-discuss ko. So, ngayon, nagkaroon tayo ng recap regarding sa business, kung ano ba yung mga bibilhin. So, una guys, yung bibilhin nyo, syempre, bibili po kayo ng kiluhan. Gaya nito. So, kahit at least 15 kilos, 10 kilos, pwede na po yun. And then, pangalawang tips guys, kailangan, kung bago pa lang po kayo sa business ng poultry feed supply, wag po kayong mag-hire agad ng tauhan. Ibig kong sabihin, gamayin nyo po muna yung business nyo kung bago pa lang kayo sa business na pinapasok nyo, upang kapag kayo'y nagkaroon ng tauhan at nagka-diferensya na wala siyang bigla, alam nyo po patakbuhin yung negosyo. Ganun po yon. And then, kailangan meron din po kayong tinatawag na kaha or lamesa na paglalagyan nyo po ng pera. And then, syempre, kailangan nyo po ng calculator para sa pag-compute. Kapag may bumili po sa inyo ng 1/4, 1/2, and 3 kilos para madali po yung pag-compute nyo at madali yung process sistema ng inyong negosyo. And then, syempre, kailangan guys, may bibilhin kayo na ganito. Ang tawag dito sa amin ito is pansandok. So, kailangan meron ka nito. Pansandok. And then, syempre, additional tips ko naman guys is kailangan maging centralized din po kayo, maging transparent din po kayo sa customer na kailangan meron po presyo ang inyong mga paninda. Let's say, halimbawa, ito po, Nutri-Chunk, Papi. And then, lalagyan nyo po siya ng presyo para upang maging kaaya-aya at maganda tingnan yung mga produkto nyo po. So, sa pag-price naman guys, makikita nyo naman sa presyo ng pagbibilihan nyo kung magkano po yung price na ibibigay nyo. So, magdadagdag lang po kayo ng at least 5 pesos per kilo or 10 pesos per kilo po. So, yung iba naman guys, nagtatanong kung saan daw po sila makakakuha ng supplier. So, para po sa akin, hindi nyo po pa po kailangan ng magandang supplier na magsusupport po sa inyo. Kasi based on my experience, kailangan nyo lang po is pumunta kayo sa ganitong tindahan and then bumili po kayo ng mga feeds na kakailanganin nyo para po meron laman po yung tindahan nyo. And then kung namomroblema naman po kayo kung ano po yung bibilhin nyo, natopic ko na po to last part 3 po. And then kung hindi po natandaan at gusto nyo mas maganda yung usapan and then mas maganda yung mabili nyo, tingnan nyo lang po sa description, andyan po ang ating Facebook. And then pwede nyo po akong i-message and then ibibigay ko po sa inyo lahat yung list at blueprint na pagbabasehan nyo po kung ano po yung mga bibilhin ninyo. So, for the meantime, mas maganda po yon na maipasa ko through email po sa inyo upang mas mapagaan, mas mapadali ang inyong pagbili ng mga produkto. Katulad ng mga fast-moving na gamot, fast-moving na mga pagkain sa baboy, pagkain sa aso, pagkain sa pusa. And then, andun na din po yung tips ko upang matutunan mo kung paano ang magkaroon ng mas maraming customer. Like customer service, and then always say thank you so much sa mga bago mong customer. Yun po yung mga basically needs na kailangan mong matutunan upang magkaroon po kayo ng mga regular customer. So bakit ko po nasabi na kailangan wag muna po kayong bumili sa mga supplier? Kasi po, once po na bumili na kayo sa isang katulad nitong business at nilagay nyo dito, makikita po ng ibang supplier na mayroon pala kayong paninda nun. So, yung ibang company, pupuntahan po kayo ng mga ahente at
yung iba ang tawag technician, ibubuk po kayo and then yun na po ang magiging supplier nyo. So kung mayroon po kayong hindi naintindihan, just comment down below po dito sa comment section upang masagot po natin ang inyong mga katanungan. And then syempre wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe para po updated po kayo lahat sa aking mga video upang matulungan ko po kayo and then kung ano pa po yung mga request nyo sa pagnenegosyo ng kagaya nito. So once again, maraming salamat. Let's go!